Sa kanilang mga kamay nakasalalay ang pagpapalaganap ng kabutihan at pag-asa. Ang bawat bata ay may kakaibang kwento at galing na dapat alagaan at suportahan ng lipunan. Oo mga bata, halika kayo rito. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang ulila na nagngangalang Rosa Mystica. Rosa Mystica? Noong unang panahon sa isang bayan sa Bulacan, mayroon batang ulila na Rosa Mystica ang pangalan. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang tiyo si Nando at tiya Tomasa. Malupit ang mag-asawa sa batang babae. Hindi nila itinuring na anak si Rosa Mystica, kundi isang alipin. Pinatutulog nila ang bata sa sahig at maghapong pinagtatrabaho. Rosa, ano po yung tiya? Linisin mo ng mabuti ang buong bahay. Sige po, tiya. Hindi pa man natatapos si Rosa Mystica sa paglilinis ng bahay, si tiyo si Nando naman ang nagutos. Hindi malaman ni Rosa Mystica kung sino sa dalawa ang una niyang susundin. Lagi rin siyang pagod ngunit hindi pinapakain ng sapat para makabawi ng lakas. Besperas noon ng Pasko at karawan ng kanyang tiya Tomasa. Tiya, pwede kong humingi ng isa? Ayan, 25 centimos. Magpakabusog ka hanggat gusto mo. Upang hindi makatikim na masasarap na pagkain si Rosa Mystica, binigyan siya ng 25 centimos na mag-asawa para kumain sa labas. Mga bata, ano sa tingin nyo mabibili ng 25 centimos ni Rosa Mystica? Candy! Hapon na nang matapos sa trabaho si Rosa Mystica. Hindi siya pinakain ng tanghalian, mabilis na lumabas ng bahay ang bata na kumakalam ang sikmura. Nakita niya ang mga taong nakabihis papunta ng simbahan. Nakita niya ang mga naglalakad na pamilya patungo sa simbahan at perya. Napakaswerte naman ng mga batang may mga magulang ngayon. Pumasok muna ng simbahan ng bata sa katungo sa kalapit na perya upang maglibang at kumain. Pwede pa mapahingi ng isa? Halin ka di, wala ako na permisyon mo lang negosyo. Ngunit nang makita niya ang maliliit na manika ay hindi niya maalis ang tingin dito. Nagtatalo sa isip niya kung pag-ain o laruan ang pipiliin niya. Nang makita ang mag-inang pulubi sa tabi ng simbahan, kalong-kalong ng nanay ang sanggol at kapwa ito marusing. Nang hindi na makatiis ay nilapitan ang mag-inang pulubi saka inabot ang pere. Mukhang mas kailangan ko pa ito. Naku, malakas na po ako. Mas kailangan ko ito pag hindi nang pinapagkarasan. Maraming salamat kagabi pa kami. Ito, Tanso, laruan. Pwede mo po pagbuhay. Maraming salamat na ligayan kasi. Sana pagpala. Maraming salamat. Nagpasalamat si Rosa Mystica at muling naglakad sa perya. Lumukot siya sa supot. Gulat na gulat siya dahil puno na ngayon ito ng baril. Mahiwaga ang maginang pulubi! Mga kaibigan, may pera na ako dito! Binigay ito sa akin doon sa may simbahan. Salamat! Yay! Namigay siya sa mga pulubi ng bariyang pambili na nakakabusog na Noche Buena. Pumasok si Rosa Mystica sa loob ng simbahan matapos kumain. Napatingin siya sa altar. Napansin niyang parang nakangiti sa kanya ang mahal na berhen,
nakakalong ang sanggol na si Jesus. Hindi na bumalik si Rosa Mystica sa kanyang tiya Tomasa at tiyo Sinando. So mga bata, ano natutunan niyo sa aking kwento? Maging mapagbigay. Huwag maging madamot sa kapwa. Mga bata, paalam na. Maraming salamat. Hatid ka na po namin. Manilala!